A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ngalan ng Allah ang mapagpala ang mahabagin, ang lahat ng pagpupuri pasasalamat ay tangi sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng sanlibutan. Ang biyaya at pagpapala ng Allah ay mapasa kanyang huling propetang si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kasamahan, at doon sa mga taong tumatahak sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. Magandang umaga po sa inyo lahat at sa aking mga kapatid na Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah po ay talakayin natin ngayon ang isa na naman sa aral ng Islam, ang patungkol sa yugto ng buhay ng isang tao. Ang bawat isa sa atin ay may apat na yugto ng buhay na pagdaraanan. Ito ang buhay sa sinapupunan ng ating ina, ang buhay sa mundong ito, ang buhay sa libingan, at ang buhay paraiso or impyerno. Yan po ang apat na yugto ng buhay na pagdaraanan ng isang tao. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang bawat isa sa atin ay nilikha ng Allah mula sa similya na nagmula sa babae at lalaki. At pagkatapos ng 40 araw, ito ay magiging alakah, isang namuong dugo. At pagkatapos ng 40 araw, ito ay magiging mudgah, isang kapirasong laman. At pagkatapos ay ipapadala sa kanya ng Allah ang anghel upang siya ay hipan ng buhay. At pagkatapos uutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na itala sa kanya ang apat. Una, ang kanyang mga biyaya. Pangalawa, ang kanyang itatagal sa mundong ito. Pangatlo, ang kanyang mga gawain. At kung siya ba ay magiging mabuti, masama, maligaya, o malungkot. Yan po mga kapatid. Ang unang yugto ng ating buhay, nung tayo ay nasa sinapupunan ng ating ina, doon ay mananatili tayo sa loob ng 9 na buwan. Paghahandaan natin sa loob ng 9 na buwan na yun, ang paglabas natin dito sa pangalawang yugto ng ating buhay. At yun ay dito sa ibabaw ng mundong ito. At habang tayo nandun sa sinapupunan ng ating ina, dito ay itinatala na ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang magaganap sa atin doon sa loob ng sinapupunan ng ating ina. Paglabas natin dito sa ibabaw ng mundong ito ay itinatala na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga paglabas natin dito sa ibabaw ng mundong ito, dito ay gagawa tayo ng mga bagay na naaayon sa itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. At mananatili tayo sa mundong ito kung ilang edad o ilang taon ang ibinigay na takdang panahon ng Allah subhanahu wa ta'ala na mabuhay tayo sa ibabaw ng mundong ito. Dahil may mga tao na pagkasilang pa lamang ay nawawala na. Meron ng mga taong tumatagal ng 40, 50, 60, depende sa itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga habang tayo ay nandirito sa ibabaw ng mundong ito, ay kinakailangang paghandaan natin ang pagdating o pagpunta natin doon sa pangatlong yugto ng buhay natin. At yun yung buhay sa libingan. Katulad na tinilakay natin nakaraan, na ang kamatayan ay dapat nating paghandaan. Dapat may mga dala tayong baon pag dumating sa atin ang oras ng kamatayan. So ganoon din dito mga kapatid, mga kababayan. Kailangan din nating paghandaan ang pangatlong yugto ng buhay natin doon sa libingan. Dahil sa libingan ay may buhay pang naghihintay sa atin. Kaya mali ang sinasabi ng ibang tao na pag namatay ka na, wala na, tapos na ang buhay mo. No, mayroon pang naghihintay na buhay doon sa libingan. At pag tayo ay lumisa na sa mundong ito, at pumunta tayo sa pangatlong yugto ng ating buhay, wala na tayong makakasama doon.
Kaya nga habang tayo nandito sa ibabaw ng mundong ito, gawin natin ang lahat ng mga ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sambahin natin siya na nag-iisa, walang katambal bilang Diyos. Gawin natin ang lahat ng bagay na makabubuti para sa atin. Dahil ito ay dadalhin natin o magiging baon natin pagdating natin sa pangatlong yugto ng ating buhay. Kaya samantalahin natin ang pagkakataong ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mundong ito upang makagawa ng mga kabutihan at iwasan natin ang mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang the best na baon na dapat daladala natin doon sa libingan ay mapag-aralan natin sa mundong ito habang tayo nabubuhay. Pag-aralan natin na kilalanin ang tunay at nag-iisang Diyos. Pangalawa, alamin natin ang tamang pananampalataya, reliyon na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, ay kinakailangang alamin natin kung sino ang propetang ipinadala niya sa mundong ito. Dahil sa libingan ay may mga bagay na itatanong sa atin ang mga anghel na nagtatanong doon sa libingan. At pag tayo limisan na sa mundong ito at tayo ihahatid na ng ating mga kamag-anak doon sa libingan, ay sasama sa atin ang tatlo. Una, ang ating pamilya, ang ating ari-arian, at ang ating mabuting ginawa. At pag tayo ay nailagay na sa loob ng libingan, ay babalik ang dalawa, ang ating pamilya at ang ating mga ari-arian. Ang maiwan sa atin ay ang ating mabuting gawa at ang ating masamang ginawa. At kapag umalis na ang ating mga kamag-anak na nagdala sa atin, naghatid sa atin doon sa libingan, darating ang dalawang anghel na mga anghel na to, ang trabaho nila ay tagatanong sa isang taong namatay. Nagtatanong sila sa isang taong namatay ng tatlong katanungan. Ang unang katanungan nila sa isang taong namatay, Man Rabbuk? Sino ang iyong Panginoon? Yan ang unang katanungan. Kung ang isang taong namatay na nandun sa libingan ay isang nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, of course, ang isasagot niya, Rabbi Allah. Ang Allah ang aking Panginoon. Kung ang taong nandun sa libingan ay hindi na napalataya, pag tinanong siya, Man Rabbuk, ang sasagot niya, hindi niya alam. Kaya parurusahan siya ng mga anghel na to sa pamamagitan ng pagpukpok sa kanya ng martilyo. Na yung martilyo na to ay hindi kamukha ng martilyo natin dito sa ibabaw ng mundo nito. Ang pangalawang katanungan ng mga anghel na to, Ma dinuk? Ano ang iyong relihiyon? Of course, kung ang taong nandun sa libingan ay isang nananampalataya sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang isasagot niya, Dinul Islam. Islam ang aking relihiyon. Kung ang taong nandun sa libingan na namatay ay hindi nananampalataya, pag tinanong siya, Ma dinuk? Anong sasagot niya? Hindi niya alam. Kaya parurusahan siya ng mga anghel sa pamamagitan ng pagpalo muli sa kanya ng martilyo. Pangatlong katanungan, Man Nabiyo? Sino ang iyong propeta? Of course, kung ang isang tao nandun sa libingan ay isang nananampalataya sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang isasagot niya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Muhammad ang aking propeta. At kung ang taong nandun sa libingan ay hindi nananampalataya, pag tinanong siya, Man Nabiyo? Sino ang iyong propeta? Ang isasagot niya, hindi niya alam. Kaya muli siyang parurusahan ng mga anghel nito sa pamamagitan ng pagpukpok sa kanya ng martilyo.
Pag natapos na ang mga katanungan ito, ang tatlong katanungan na ito, doon sa isang taong nananampalataya na nandun sa libingan, ang unang gagawin sa kanya ng mga anghel ay ipapakita sa kanya ang isang butas o isang bintana ng impyerno. At sasabihin ng mga anghel, katotohanan, kung hindi mo sinamba ang Allah subhanahu wa ta'ala, ito sana ang magiging tirahan mo doon sa kabilang buhay. Ang impyerno nga po, isasara ang bintana at bubuksan ang isang bintana. At sasabihin ng mga anghel, kahit sinamba mo ang Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan, ito ang pupuntahan mo sa kabilang buhay, ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. At palalawakin ang kanyang libingan hanggang sa abot ng kanyang matatanaw. At doon naman sa isang taong hindi na nananampalataya, nandoon sa loob ng libingan, matapos itanong sa kanya ang tatlong katanungan, unang bubuksan sa kanya ang bintana ng paraiso. At sasabihin ng mga anghel, katotohanan, kung sinamba mo ang Allah subhanahu wa ta'ala, ito sana ang pupuntahan mo sa kabilang buhay, paraiso. Isasara. Bubuksan ang isang bintana, ang bintana ng impyerno. Sasabihin ng mga anghel, dahil hindi mo sinamba ang Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang magiging tirahan mo sa kabilang buhay, ang impyernong apoy. At pagkatapos, pasisikipin ang kanyang libingan hanggang ang kanyang mga buto ay magkadurog-durog. At siya ay sisigaw sa sakit na parusa na kanyang nararamdaman. At ang kanyang pagsigaw, hindi ito maririnig ng mga tao, bagkus ang makaririnig ito ay ang mga hayop na nandoon sa lugar ng kanyang libingan. Kaya nga mga kapatid, para makaiwas tayo sa kaparusahan dito sa libingan, habang tayo'y nandito pa sa ibabaw ng mundong ito, ay pagsumika pa natin na makagawa ng mga mabubuting gawain na naaayon sa ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. At the best na dapat natin gawin ay kilalanin ang tunay at nag-iisang Diyos, sambahin ang tunay at nag-iisang Diyos, sundin ang kanyang mga sugo at ang huling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para makaiwas tayo sa parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa libingan. Inshallah po ay ikinapulutan natin ng aral ang topic natin ito ngayon, at dalangin ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na naway iligtas niya tayo sa kaparusahan doon sa libingan. At dalangin ko rin sa Allah subhanahu wa ta'ala na naway tanggapin niya ang ating mga mabuting gawa. At dalangin ko rin sa Allah subhanahu wa ta'ala na sana'y buksan niya ang puso't isipan ng mga hindi pa nananampalataya tungo sa pananampalatayang Islam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بدعمكم تستمر دعوتنا.